Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article ng Philippine Star. Title, Plunder Conspiracy Aid versus Bersamin Kin Pangandaman. Kakasuhan nila, posibleng kasuhan, naganda na ng gobyerno ng ikakaso, itong nag-resign na Yusek Bersamin and Secretary Pangandaman. Okay? Ito. Charges of conspiracy to commit plunder are being eyed against resigned Budget Chief Amina Pangandaman and former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said yesterday, citing a pattern of activities they allegedly made to defraud the government. In an interview with Historicon on One News, Remulla disclosed that Bersamin, grandnephew, kamag-anak of resigned Executive Secretary Lucas Bersamin, had been on his radar for a long time, dating back to the Ombudsman stint as Chief of the Department of Justice. Ito ang payag ni Ombudsman Remulla. My first supposition here is it's a conspiracy to commit plunder. If not, malversation, depending on the facts that they got. But now, it's evident it's like conspiracy to commit plunder. Yan ang payag niya, no? He described the case as plunder with a conspiracy angle among people who decided took liberties with the money of the people. It's a conspiracy to defraud the government. Yan ang payag niya. Okay, Remulla claimed he had long suspected Bersamin's activities, citing instances when the latter allegedly interfered in official matters. Sabi niya, I had my suspicions already before about the activities of Undersecretary Adrian Bersamin. He was already in my radar for a long time. He recalled past disagreements with the Executive Secretary regarding the younger Bersamin's actions, particularly an incident involving appointments not sought by Remulla's office. But I knew already that if somebody is capable of doing it, it was this guy. Sabi niya, yung younger Bersamin. While Remulla clarified that the former Executive Secretary Lucas Bersamin had never been suspected of wrongdoing, he criticized the former Chief Justice for failing to rein in his grandson. I deemed it a bit of weakness on his part to allow somebody like Adrian to run around the place, and it was very disconcerting for me to see that, sabi niya. He also suggested that extensive decision-making power delegated to cabinet members might have exposed Pangandaman to temptations. It's tragic that I just got to learn about later on and about the involvement of Amina Pangandaman, and if I'm not surprised because there may be temptations on the side for them. The Ombudsman noted that statements from former Congressman Saldico and former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo cemented his suspicion regarding a close relationship among Bersamin, Olaybarin, and Pangandaman. That stuck to my head that there may have been a close relationship between Adrian, Traigib, and Pangandaman, if I am correct in that supposition. In a statement after his resignation, Pangandaman said she remains steadfast in supporting the administration in a private capacity. Sabi niya,
In the past 3.5 years, we worked with sincerity and determination to strengthen public institutions and ensure that every peso of the national budget works for the Filipino people. Yam mo diha. Pare-parehas lang mo. Every peso para sa tao, ninanakaw nyo lang pala. At least, ito na, lumalabas na totoo yung aligasyon ni Saldico na may tumawag sa kanya, Secretary Pangandaman, insert ito, 100 billion. And then, ginawa naman ni Saldico dahil sabi ni former Speaker Romualdez, kung anong gusto ng presidente, bigay mo. Ginawa niya. Mamaya, yun na nga, 100 billion insertion, 25% ang commission, naibigay niya. So, lumalabas, sabi ni Senator Ping, na hindi alam ito ni Presidente. Ginagamit lang ang pangalan niya. So, granting na totoo yun, anong kalam-alam ang Presidente, ginagamit lang pangalan niya, ang gumagalaw itong mga kapalibot sa kanya. So ano, walang kasalanan ng Presidente? Malinis siya? Ito hindi. Command responsibility. Dahil hindi niya ginagawan trabaho niya, mahina siya bilang leader. Niloloko siya kung totoo na wala siyang kinalaman. Basta ngayon, lumalabas na may ninanakaw. Ang nagnanakaw diyan, nakapalibot sa Pangulo. Biruin mo. Kamag-anak ng Executive Secretary. Ganon ba katapang ang Bersamin na bata kung wala siyang backer? Ito, opinion ko lang ito. Meron ding nasa likod ng younger Bersamin. Kung sino yon, I don't know. So, agree ako sa ombudsman na it's a conspiracy. Nag-usap-usap na sila. Okay, ito ang gawin natin na. Sige, hati-hati tayo. Sige, go! Yon. Niloloko tayo. Grabe. So, ano ngayon? Sasampan nila ng kaso. Sige, sampa kayo. Kailang, sila nasa executive. Kumusta naman yung mga lawmakers? Kasi, ang nito is mga lawmakers. Ang utak dito, lawmakers. Isa na yan si Saldico. Sino pang kasama ni Saldico? Alam nyo na. So, sinampahan na nila ng kaso si Saldico. Kumusta yung boss ni Saldico? I don't know. Ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! Ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin?
patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-ospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon naririnig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Payag ba kayo? Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! Marcos resign!
Handa ba kayo tumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.